Kaugnay pa rin ang eleksyon 2013, makakasama natin ngayong umaga na proclaim na Vice Mayor ng Maynila na si Isko Moreno. Magandang umaga, Vice Mayor Isko Moreno. Good morning, Awi, at sa lahat ng nanonood sa inyo. Okay, well, congratulations. Thank you po. No? Yeah, so this is interesting kasi pangatlong termino naman na to, Apo. but you switched to another ticket. No? Yes. No, of course, no regrets. You won by a landslide. What's interesting here is you ran with former President Estrada na madalas sabihin na isang termino lang siya. At ikaw raw ang mamumuno. I-hand over daw niya yung Maynila sa'yo. How do you feel about that? Well, unang-una, that's the least of my concern. Okay. Katatapos lang ng halalan. Alam niyo po, sa nangyaring halal na ito, napakaraming challenges namin hinarap. Uphill battle kami. You know, we're trying to reach the top. Talagang lahat ng indulto inabot namin. But the thing is, siguro what matter most is that what are we going to do with 1.6 million nighttime population ng Manila and about 4 million population daytime? This is now a challenge. Because with a change of leadership... Sorry, balikan natin yung mga figures niyan. 1.6 million na... nighttime population. Meaning natutulog sa... mga taga-Maynila mga talaga. residents. And then 4 million... Double, almost more than double daytime. Meaning nagko-commute sila galing sa ibang lugar, doon nagtatrabaho sa Maynila. Trabaho, eskwela, gobyerno, hanap buhay. Okay. Name a university except for Ateneo. Everything is in Manila. So why is that a problem? Well, it's a challenge. Tingnan nyo, halimbawa na lamang. Kasi simpleng ko lang po yung usapan. Yung 4 na milyon na yun ay magtapon lang ng isang balat na candy. May 4 na milyon kang balat ng candy sa kalye. So it is a problem. It's a challenge. Traffic, basura, safety, peace and order. So yung population, okay. Population daming tao na sa Maynila. Daming tao sa Maynila. Tsaka kulang sa infrastructure. Yes. Nakita nyo naman, hindi naman lumalapad ang kalye namin. In fact, sumisikip pa yung kalye namin dahil sa ating mga structures na unnecessary structures na tinatayo na lang ng kung sino-sino. Kasi walang order, walang sistema. So, these are challenges. So, kailangan ito yung unahin naming bigyan ng atensyon. Hindi yung 2016. What's going to happen in 2016, 3 years from now? You're worried about what's happening today. You're from Manila and you're expecting from us. You're expecting from us because may bagong leader. Okay, sige na nga, pinagbigyan namin kayo. Anong ngayon ang anong magbabago? Okay, I live in Malate. Well, ang atin ang talaga namin is, ang kabilin-bilinan ni Mayor-elect Erap is the peace and order situation. To generate jobs. Sabi niya, paano magkakaroon ng generation ng jobs with the peace and order? Well, basically, ang Maynila ay naging warehouse na lang ng mga kumpanya. Kasi lahat sila nagtatakbuhan ng opisina nila sa Makati, nagtatakbuhan sa Port Bonifacio, dito sa may Pasig, Mandaluyong. So, we want them to go back to Manila to conduct their business here to generate jobs. And how can you do that without order in the streets, peace and order situation? So gusto niyo pa, mas lalo pang dumami yung tao sa Maynila? Mas lalo pang dumami yung commuters na galing sa labas? Ang gusto namin, dumami ang hanap buhay sa Maynila because we have an ordinance that we created, the 70-30 principle, wherein ang isang negosyo na itinatag at ginagawa sa lungsod ng Maynila, 70% noon ay dapat ang empleyado ay taga Maynila. Because based on studies ng UP na pinakomisyon ni President Erap, now Mayor-elect Erap, ang number 1 unemployment sa buong Metro Manila ay Manila. Kami may pinakamaraming walang trabaho. Kami may pinakamaraming mahirap. So now we are addressing an issue that we raised during the campaign. So these are campaign promise. And ito yung kailangan namin pagtuunan ng pansin. Because siguro kaya kami pinalad ni President Erap because yung issue na nire-raise namin ay nag-i-exist. Naralaman ng tao na magulo ang Maynila, maraming mahirap sa Maynila, at maraming walang trabaho, marami kaming squatter, marami kaming... So, these are the issues. And I think, sa aming dalawa, tingin ko yun ang una namin dapat na bigyan ng attention. Just to play devil's advocate, no? Yes, sir. Meron kang niraise na mga issues and problems, no? But those have been existing during your administration as Vice Mayor. I'm sure this has been raised
to you before, no? So And that's one of aren't the you also question. accountable for that? Yeah, that's one of the question ng halalan. Ay sinasabi ko nga, I've been helping naman this administration for the past 5 years. But it seems that kasi ang pinaka makapangyarihan ng alkalde, alam niyo po, technically speaking, the vice mayor only presides during the session. Yeah. And in case of in the absence of the mayor, spare tayo yung vice mayor. Yeah. So madalit salita, figurehead lang. Just to preside over the session. Hindi nga ako makapaggawa ng batas, ang gagawa rin ng batas ay konseo. But Siya yung main executive. Siya yung nag-execute ng... the local chief executive, with this vision, mission, or planning, nasa kanya lahat ang direksyon. Siya yung may hawak ng So how will manibela. Mayor Estrada be different from Mayor Lim? Well, noong panahon ni Mayor Estrada, ni President Estrada, nung Pangulo siya, nakita namin yung malasakit niya sa kapwa. And that's very important. You may have the PhD, you may have all these Ivy Leagues education, but you know, pag wala ka namang compassion sa tao, it's useless. You know, remember, if I kung mapapaalala ko po sa inyo, nung panahon ni President Erap, walang tumaas na kuryente, walang tumaas na tubig, bumaba ang LRT. So these are the things that nahanap namin sa isang leader. Okay. How can we be an efficient government to our people? Okay, in a concrete and visible way kasi nung pumasok si Mayor Lim, kasama kayo, ang isa sa mga unang ginawa niya, tinanggal niya yung mga commercial establishments sa Baywalk, sa Rojas Boulevard. Okay, that was a very visible change, whether good or bad, no? It was a very visible change. Ngayon, may bagong administration sa Maynila, ibabalik niyo ba yon? Iko-commercialize niyo yung Baywalk, ilalagyan niyo ng mga restaurant ulit doon para... Kasi sabi mo nga, kulang nga sa revenue yung city Yes. government. That's one source of revenue. But Well, at the same time, parang na-privatize yung ngayon ay binalik sa publiko. No? Sa totoo lamang, pwede rin. It's not impossible. But yung prinsipyo, baka magkaiba. Pwede rin siguro gumawa ng economic activity doon sa area na talagang ngayon, pag nakikita mo, natutulugan na lang ng kung sino-sino, araw, gabi. Tapos, yung truck na pinagbabawal sa Rojas Boulevard, bawal ang truck sa Rojas Boulevard. Yes. But you can see them, you know, Oo. dumadaan, walang pinipiling oras. So, yun tingin ko, magkakaroon ng bagong diskarte o bagong mangyayari sa lugar na yon. Now, ayokong pangunahan ang ating of course. alkalde. We will suggest to create whether economic activities or anything that, you know, na wag na magpatuloy na mag-deteriorate yung lugar na yun. But this is just one place. Yan. Manila is Malaki yung about Maynila. 38 million square meters. So imagine mo tong lugar. May Espanya kami, may sa may Lacson Underpass, Lagos Nilad, Loton, Boriones, Tondo. You know, malaki talagang Maynila. And you were right. You were very right. Yun ang pinaka-visible sa Maynila because of the Manila Bay. Kaya madali siyang makikita. But kung ako tatanungin mo, hindi ko bibigyan basta-basta ng attention yung isang bagay dahil ikagagalak lang na mata mo. I think I would rather attend to social needs, to at least, kung hindi ko man kita mapayaman, mapataas ko lang yung kalidad ng katayuan ng buhay mo. I would rather, yung pag ako kasi ganon, more on sa tao. Kasi pagka ang katayuan ng tao ay gumaganda, tumitino ang kriminalidad eh. Ang tao nakapag-aral ay nalababawasan ang kaguluhan sa kalungsuran or even in a country, no? So yun yung mga ways na lagi ko namang napaalala nung araw. But you know, I'm just a poor boy from Tondo na bata pa, uhugin pa, kaya But siguro now you have a chance to improve people's social standing and you just said it, nagpangako ka and people will hold your feet to the fire I for think that. yun ang kailangan yung expect sa amin. Hindi yung, ako kaya nga lagi ko tinatanong Hindi lang ilang yung beses, mga obvious or visible na pagbabago, pero yung quality of life ng mga Yes. taga Maynila, safety, importante yan. Yes. Okay, maraming salamat. Thank you Vice po. Mayor-elect Thank you. Isko Moreno.